Doon sa mga nagtatanong saan ho galing ang aking perang itinutulong. 2018 po, nagbenta po ako ng 50 hektaryang lupa. Okay, malaki po ang pagkakabili noon along the highway. Pagdating ko sa korte, ilalabas ko yung mga deed of sale na yan. Pati yung mga binayaran kong taxes. Pangalawa, nagbenta ho ako ng isang property ko sa Miranila worth 40 million. Maliit lang yung 40 million compared sa pinagbilang ko ng lupa. So dyan ho galing yung perang ibinibigay ko sa ating mga kababayan. Pinagtuluan ko ng pawis, dugo at luha. Ibibigay ko lang sa ating mga mamamayang Pilipino dahil may isip ako na kailangan ng ating mga kababayan ng tulong dahil mamamatay sila sa gutom. Pero anong ginagawa niyo mga demonyo kayo? Kayo ang mga tunay na demonyo. Itong mga sinasabi ko, ito maliwanag to. I am responsible for what I say. But I am not responsible for what you understand. Nag-aapoy ako ngayon. At mga kaibigan, nakita niyo ho ba ang bumuga ng apoy ang dragon? Meron ho tayong pag-uusapan ngayon. Isang matandang reporter na fake news din ang lakad. Ito yung mga tanong niya kay Senator Bongbong Marcos. Well, bago ko simulan yan, gusto ko muna, kung nakikinig ang NBI ngayon, nagpadala po ako ng email sa inyo at ito po ay galing dito sa aking pamunuan. To the Director of the National, Director Eric B. Distor, Officer in Charge, National Bureau of Investigation, Taft Avenue Corner, Padre Paura, Metro Manila. Through Vicente de Guzman III, Deputy Investigation Service, Victor Lorenzo, Chief Cybercrime Division. Dear Sir, I would like to formally report the proliferation of fake accounts that either, number one, unfairly attribute to me the content. Message thereof. Number two, discredit, disparage my very person by citing personalities or institution who speak ill of me. Number three, or both. The injustice of it all find me at a very difficult situation where I am now rethinking whether I should continue helping our countrymen at their time of need during the ECQ. It is no secret that I have been all over trying to send help where and when I could. For your reference, I am attaching a screenshot and the link of an initial list of accounts which I believe have been purposely created to diminish, reduce the value of the work I have done so far for our countrymen. I will send the rest of the fake accounts, all of which I have requested the Bureau to investigate it. Thank you for the fair and prompt assistance the Bureau will extend towards the end and purpose of this letter. Yours truly, Francis Leo Marcos, ako po yun, 35th floor, Legrand Tower 2, Eastwood City, Libis. Or number 73, Swallow Drive, Green Meadows Subdivision, Ugong Norte, Quezon City. Maraming salamat po. Nako, lahat ng mga fake account, yung mga nagpapalabas ng fake news about me, yung mga audio video, lahat po kayo ay kakasuhan namin ng violation of anti-wiretapping law at citings to sedition at iba pang mga kaso na mapag-aaralan ng aking mga abogado. May mga link na ho kami kung saan magpapatotoo at saan galing ang mga peking video na yan. At kung yan man ay totoo, ayan ay violation sa anti-wiretapping law sapagkat hindi po yan galing sa akin. Yan po ay mga mapanirang uri ng tao. Ngayon, itong matandang reporter po na to, tinawagan po niya ang ating kagalang-galang na former senator na si Senator. Ito, alam niyo po, kung ako po tatanungin niyo, dapat po hindi nyo kinakaladkad ang first family regarding to me. Kung may problema kayo sa akin, ang tanungin nyo ay yung mga kapatid ko. Hindi sila. Okay? Natural, Ilocano ko, Marcos ako. Natural, there's no question of being me. Ngayon, sabi ko nga, kung may problema kayo sa akin, nanay ko, tanungin nyo para soplakin na kayo isa-isa.
Pero itong matandang reporter na to, hindi ko alam kung nakapag-aral ba to o nabayaran din to. Eh, bakit ho? Eh, may kaibigan ho kong newscaster na nag-a-announce sa akin na kung saan binibigyan ako ng karapatang ipahayag ang aking nararamdaman, ipahayag yung aking tunay na layunin, eh ginag-order na ho yata. Inisyuhan ho ng kanyang istasyon na igag-order. Bakit? Ganun ba natatakot sa akin lahat ng tao na pati yung reporter, yung newscaster na nag-interview sa akin ng patas na pamamahayag at kinuha lang yung aking panig, ay yung isang istasyon ng radio station inisyuhan siya ng gag order para hindi raw ako maiyere. Anong meron kayo? Di ba? Ang laki ng takot nyo. Hindi ho ako mamumulitika, alisin nyo ho yan. Abay, katakutan nyo pag pinasok ko yung politika, yan ang katakutan nyo. Huwag nyo akong bigyan ng dahilan. Nakakagigil kayo. So, pakinggan ho natin to. Matandang broadcaster. Anong pangalan nito? Hindi ko alam eh. Baka magkamali ako. Sigurado ba kayong ito yon? Yes po. Pangalan daw ho nitong newscaster na to, Deo Macalma. Tandaan mo na. Fake news, ayan, nasa social media, ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid niya raw, itong Francis Leo Marcos. Marami ganyan. Ano mga... Narinig nyo? Saan mo nakuha yung balita na yan, Mr. Macalma? Dapat kinuha mo rin ang panig ko. Tapos yung anchor na kumukuha ng panig ko para sa patas na pagbabalita, ginag-order mo? Magbago ka, Mr. Macalma. Pag hindi ka nagbago, ilalabas ko mismo yung usapan namin na recorded nung isang anchor na mismo siya nagsabi, inisyuhan mo siya ng gag order. Mr. Deo Macalma, ha? Sino nga naman ang yung tanong mo? Paano sagot yung ating magaling na senador? I will speak today in my behalf. Alam nyo, ako, wala tayong sound effect, wala tayo lahat. Magsasalita lamang ako ng according sa akin. Ito, ano to real talk tayo. Wala tong fake news. Ito, lumalabas sa bibig ko. Mr. Macalma, kailan mo narinig na sinabi ko na ako'y nagpapanggap na kapatid ni Bongbong? Di ibig sabihin fake news din ang lakad mong di ba? Tama ba? Paano mo sasabihin na kailan mo narinig? Bibigyan kita ng 24 oras na ilabas sa akin na narinig mo sa bunganga ko na kinlaim ko na magkapatid kami ni Bongbong Marcos. Kapag hindi mo yan na ilabas, araw-arawin din kitang animal ka. Maniwala ka sa akin ka na aatakihin. Aatakihin ka na sa akin. Don't ignite me. Don't ignite me. Ulitin natin. Pakinggan na rin po natin yung sagot ng ating kagalang-galang na former senator. I have nothing against. Idolo ko to Di ba? Kung yung may nagsasabi na kami magkamag-anak, let the history take its course. Now, if you ask me kung kaano-ano ko si senador, o si dating senador, ito po ang sagot ko, Mr. Macalma. Maliwanag sa bunganga ko galing. Okay? It is a privileged communication. But I have not the liberty to divulge any information pertaining to the first family. As I have said, they are my inspiration. Yun lang. Yan ang narinig mo sa bunganga ko, Mr. Deo Macalma. Kaya binibigyan kita ng 24 oras na maglabas ng statement, ng pruweba na galing sa bunganga ko, mismo dito sa YouTube channel ko o sa lahat ng mga live ko. Sa lahat ng mga live ko na sinasabi ko na magkapatid kami ni Bongbong Marcos at yung sinasabi mo na sinasabi ko na sa akin sila humihingi ng pera, pag hindi mo yan nailabas na galing sa channel ko, may kalalagyan ka sa akin, Mr. Deo. Ididimanda kita. Ay, talaga naman, araw-arawin kita. Ngayon, ang dami ho kasing lumalabas na audio-video. Yan ho ay hiningi ko na ng report sa NBI na sana pakitulungan ako para mahanap yung naglabas niyan. Sapagkat ho yan ay hindi naman galing sa akin. Hindi ko ho nilabas sa sarili kong channel yan nor sa aking mga interview. Wala ho kung nilalabas na ganyan. Kaya lahat ho mga naglalabas dyan ay pakakasuhan ko ho lahat yan. Unang-una, doon sa mga naglabas ng video na hindi ko ho nalalaman, yan ho ay violation na agad sa anti-wiretapping law. Okay? Sila ho lahat ng makakasuhan yan. Hindi ho galing sa bunganga ko yan Pwede hong i-edit nila yan
Di ho ba? Kaya kayong mga reporter, lalo ka na Mr. Deo Macalma, dapat bago ka naglabas, tinawagan mo muna ako. Bakit? Dahil ba Marcos ako, wala akong karapatang gamitin yung pagiging Marcos ko? Kupal ka pala eh. Bakit sila lang ang tatanungin mo? Bakit ako hindi mo rin tanungin? Alam mo, Mr. Macalma, fake news ang lakad mo eh. Hindi maganda yung ganyan. Dapat tinanong mo muna ako. Ito, kung yung ginagawa ko, yung sinasabi nila na nag-glorify ang Marcos name, alam nga, anong apelidong gusto mo? Anong apelidong gamitin ko? Lucifer? Paano ko sabihin ko ngayon na inspirasyon ko sila, kaya ako ito ginagawa? Ano magagawa nyo ngayon? Ano magagawa nyo? Dapat patas ka. Dapat kinuha mo yung panic ko bago ka nagsalita ron. Dapat dun sa tamang pagbabalita. Magkano binayad sa'yo? Ang lalaki na nagbabayad sa iyo para i-destroy ako, no? Ang laki, no? Biruin nyo. Pati yung anchor na kaibigan ko nagkaroon ng gag order. Ganong kalaki tong kalaban na to? Demonyo ito eh, demonyo! DCRH 666 is an AM radio station owned by the Media Broadcasting Company, MBC. MBC parent company, Elizalde Holdings Corporation is owned by Elizalde family. Naku po. Sir, yung mga may-ari po sana ng DCRH, ay tignan nyo mabuti muna. Tignan nyo mabuti yan. Dapat to ang pagbabalita dyan ay patas. Hindi lang nag-iisang balita. Una po, bakit pinipilit kalag ka rin at gagawa pa ng fake news itong si Deo Macalma na ikino-connect na ako raw ay naglabas ng balita na Naku, hindi na kayo nahiya sa First Family. Dapat patas ang pagbabalita nyo. Dapat tatawag din kayo at kukuha ng panig mula sa akin. You are evil, Mr. Macalma. Why? Because you are trying to destroy the vision of a good Samaritan. Mr. Macalma, and for the evil to go triumph is for those good men to do nothing. Hindi ho ako titigil. Bibigyan kita ng 24 oras. Magkikita tayo sa korte, Mr. Macalma. Tingnan natin ang galing mo. Pati yung mga backer mo, isama mo na. Hinahamon kita. Bring it on in the court. Don't trial me by publicity using your network. Bukod sa pagiging good Samaritan ko mula noong 2007, na-inspired ako. Gusto kong ibalik yung dating kagandahan ng Pilipinas. At yung inspiration na yan, sabi ko nga, inspirasyon ko yung mga Marcoses. Nagets mo, Mr. Macalma? Ayan, galing sa bunganga ko yan. Now ask me, how am I related with them? It is a privileged communication. But I have not the liberty to divulge information pertaining to any one of the part of the First Family. Ikaw fake news ang lakad mo eh. Nananawagan mo ako sa may-ari ng DCRH na pakisibak nyo na ho si Deo Macalma at fake news ang lakad niyan. Kailan pa naging fake news yung pagtulong ko, Mr. Deo Macalma? Fake news ba yung mga tao na daan-daan libong tao, milyong tao na natulungan ko? Fake news ba yun? Bibigyan kita ng 24 oras, Mr. Deo Macalma, kapag hindi mo na ilabas na mismong ako live na nagsasalita na sinabi kong magkapatid kami ni Bongbong at sinabi kong sila ang nanghihingi ng pera sa akin, ididimanda kita. Mag-uubos ako ng pera, ididimanda kita. Doon sa mga nagtatanong saan ho galing ang aking perang itinutulong. 2018 po, nagbenta po ako ng 50 hektaryang lupa. Okay, malaki po ang pagkakabili noon along the highway. Pagdating ko sa korte, ilalabas ko yung mga deed of sale na yan. Pati yung mga binayaran kong taxes. Pangalawa, nagbenta ko ng isang property ko sa Miranila worth 40 million. Maliit lang yung 40 million compared sa pinagbilang ko ng lupa. So dyan ho galing yung perang ibinibigay ko sa ating mga kababayan. Pinagtuluan ko ng pawis, dugo at luha. Ibibigay ko lang sa ating mga mamayang Pilipino dahil may isip ako na kailangan ng ating mga kababayan ng tulong dahil mamamatay sila sa gutom. Pero anong ginagawa nyo mga demonyo kayo? Kayo ang mga tunay na demonyo.
Nagagalit ako. Totoo, real talk ako. Hindi plastic. Hindi tawang katarantaduhan katulad nung ngiti ni Teo Macalma, ngiting demonyo eh. Tingnan mo yung mga ngiti niya sa interview rito. Ay nako, pati ngayon, dali. Ginagamit mo ang kapangyarihan mo para ikaw lang makapag-ere, para yung fake news mo lang ang pakinggan ng taong bayan. Mga kababayan, pasensya na ho kayo. Ganito ako, this is me. I don't deny it, this is me. Because the innocents are brave as lion and the guilty plea. Itong mga sinasabi ko, ito maliwanag to. I am responsible for what I say. But I am not responsible for what you understand. Ako ay kinasangkapan ng Panginoon. Kinakasangkapan ako para matulungan yung mga tao nating nangangailangan. Buong Pilipinas, especially yung hindi pinapansin sa lipunan. Kasangkapan ako ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, ang magpala sa iyo ay pagpapalain ko. Ngunit ang tumuligsa at sumumpa sa iyo, susumpain ko rin. Hindi kayo natatakot. Ha? I only speak only with a documentation. I speak of my word, only the truth, and nothing but the truth. Ma'am, ako po si Francis Leo Marcos. They cannot take away it from me. Bakit? Adyan ang nanay ko, buhay pa. Susungal-galin lahat na magsasabing hindi ako Marcos. Katakutan nila yun pag lumabas ang aking nanang. Ilalaglag ko na ito kung ako yung mabubuwisit na. Pero hindi ko ilalabas ito. This is for my eyes only. Ngayon pa lang pababagsakin na raw nila ako dahil nag-glorify daw ang pangalang Marcos sa ginagawa ko. Eto na, sasabihin ko na. Inspirasyon ko sila. Sila yung aking mga inspirasyon. Na kapag ka in times of worst na parang tinatamad na ako, titingin lang ako sa kanila. Magkakaroon na uli ako ng lakas para tumulong. Mga kababayan, ayan po, inaamin ko, inspirasyon ko ang unang pamilya sa paggawa ng mabuti. Kahit ganun na rin ang gabay ng ating dakilang may kapa. Goodbye, yellow ribbon, when the dog of society have. Yan, goodbye na kayo. Mr. Macalma, ulitin ko, yung binaba mong gag order para hindi ako interviewin, malalim ang kahulugan yan. Magkano ang binayad sa'yo? Ha? Gamitin mo ng tama ang istasyon mo. Istasyon ng tamang pagpapahayag. Bakit mo ginagag order yung isang yung anchor? Pagka hindi mo ipinabalik yung kanyang hindi mo binawi yung gag order mo, ilalabas ko mismo ang usapan namin ng anchor na ito, ha? Para matauhan ka na. Kaya ganyan kasama ho yan si Deo Macalma. Ganyan hong kaabusado yan sa kanyang kapangyarihan. Iginagag order niya yung lahat ng yung mga anchor na maglalabas ng tamang pagbabalita sa akin dahil talagang siya ay nabayaran para sirain ako. Eh bakit? Eh kung hindi siya nabayaran para sirain ako bakit siya naglabas ng gag order? Ay, may audio video recorder ho ako. Ipapakinig ko yan bukas pagka hindi ka nag-ayos. Pero however, Mr. Macalma, bibigyan pa rin kita ng 24 oras. Or else, magbalita ka na lang ng tama. Baka patawarin pa kita. Ha? I need a public apology came from you. Titigil ako. Hindi na, binabawi ko na. Hindi ko kailangan ng apology mo. Wala kang kwenta. Hindi ko kailangan ng apology mo. Ang kailangan ko, ipatunayan mo yung sinabi mo. Kapag hindi mo yan napatunayan, animal ka, ididemanda kita. Kahit saan tayo magkita, pipitikin ko yung ilong mo. Nandumugo na. Ang pangit mo. Tanda-tanda na, hindi pa gumawa na mabuti. Malapit na kayo magkamatay, hindi pa kayo gumawa na mabuti. Tana, ang hanapin nyo, yung upuan sa langit. Huwag yung upuan sa impyerno. Yang kayamanan natin at pera, oo, kailangan natin yan para mabuhay tayo ng matawasay. Pero hindi ibig sabihin na dadalhin mo yan sa impyerno. Ang importante ngayon, Mr. Macalma, yung buhay ng tao. Yung mga taong naghihinagpis dahil ang kanilang tiyan at likod ay naglalapat na sa gutom. Kawalang yan ito Nasa ng puso nitong animal na taong are? Ngayon, eto sagot ko sa iyo. Patay ka ngayon, wala nang maniniwala sa iyo. Bababa rating ng istasyon mo dahil sa kagagawan mong lintik ka. May naniniwala. Pumalakpak kayo kung hindi kayo naniniwala kay Macalma. Palakpak! Atay ka na. Pinupulutan na kita. Yan lang, mga kaibigan.
Yan po ang buong kabuod ng aking statement. Pasensya na ho kayo kasi yan ako eh. Maraming salamat po mga kababayan. Mabuhay po kayong lahat. Uulitin ko po. Maraming salamat. Sabi ko nga po, patuloy pa rin ako magcha-challenge sa inyo. Bakit po? Sa lahat ng mga mabubuting tao, kailangan natin magtulong-tulong na para matapos na ito. Konti na lang ako. Bakit po? Because the only thing for the evil to go triumph is for those good men to do nothing. I'm just trying to awaken the hero inherent to every woman, every good woman and men out there. Maraming salamat po. Magandang gabi po at mabuhay po kayong lahat.